Hello Crowellas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back sa aking YouTube channel, and this is the latest update sa pageantry. Hey! Kamusta po ang lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nunood sa akin ngayon, maraming pong salamat. And syempre magpa-update tayo sa mundo ng pageantry na hindi natin na tatalakay sa mga lives natin, di ba? Before anything else, congratulations Mr. Nathaniel Chu for winning Mr. Earth International 2024. I love it, diba? Parang na-confuse pa ako kung winner ba talaga siya or Mr. First Runner-up siya or Mr. Earth Air lang siya. So, mabuti na lang, siya na lang. Hindi ko kasi naiintindihan. Hindi ko kasi naiintindihan yung pag-announce sa kakaloka. Yun talaga pag syunga-syunga. Ayun, pero congratulations, Mr. Nathaniel Chu. You deserve it, and super proud ang mga pageant fans para sa iyo. Sana sa susunod hindi ka tumigil dito at sumali ka pa sa mas mataas na kompetisyon. Kahit hindi mo deserve ang Instagram live, but deserve mo talaga ang palakpakan sa mga Pinoy at sa mga pageant lover. Ayan, congratulations. And ito pa guys, tawang-tawa ako dito. Congratulations, Cheryl Velez. Nag-audition at nagpasa ng application sa HIAS ng Pilipinas. Diba? Natatawa ako kung bakit. Charot lang. Hindi, congratulations, Cheryl. Hindi talaga nawawala yung fighting spirit ng babaeng ito. Sumali sa Miss Grand Philippines. Hindi nakapasama sa official candidate. Sumali sa Binibining Pilipinas. Pero nagpasabog yung lolo niya at ginawa niya ang lahat, pero hindi pa rin siya napasali as a semi-finalist sa Binibining Pilipinas, pero hindi siya nawala ng pag-asa. Ito talaga yung pag-asang talagang overflowing na hope na makapasok siya as a semi-finalist at ma-represent niya ang Pilipinas internationally. Sumali siya dito sa HIAS ng Pilipinas. So good luck. Good luck kay Miss Cheryl Velez at abangan natin kung ano ang kanyang journey, kung may kakabog nga ba niya ang competition. Yes, ito another congratulations, Miss Earth Thailand, Soda Fowler. Diba? For the first time nagpadala yung Thailand ang maganda. Hindi, maganda naman yun ng previous, pero sobrang ganda yung ito. Tapos babaihan, matalino, at saka grabe yung live ng Miss Earth Thailand. Kung kailan yung announcement ng winner, saka nawala yung live. Nakakaloka. So doon na lang tayo pulot-pulot sa mga pages na nag-post sa mga picture kung sino ang nanalo. But congratulations sa bagong Miss Earth Thailand 2024 na magre-represent ang Thailand sa Miss Earth competition sa November 9. At Soda, isa ka sa mga frontrunner for today's video, kahit na ina-underestimate ka nila kasi malamya ka daw. No, Miss Earth is all about environmental intelligence and kung gaano ka kabuting tao. Hindi dahil fierce ka, diba? Yun, isa siya sa mga nakikita kong frontrunner na makakuha ng corona sa Miss Earth 2024. So congratulations and good luck, Soda Fowler. At ngayon, punta na tayo down sa ating main topic ng nakakaloka. Mas bongga at mas pinag-usapan ang pageant na ito kaysa sa HIAS ng Pilipinas. Charot lang. Kaysa sa Mutya ng Pilipinas. Kaysa Miss Grand Philippines. Mas pinag-uusapan siya kasi sa laki ng makukuhang prize. Diba? It's all about prize. Charot. Hindi. Diba? National pageant din kasi ang Miss Kasanggayan. Kasangyahan. Kasangyahan. Philippines. Ayun. Parang national pageant siya kasi kumuha siya ng mga, akala ko from Bicol lang talaga yung kinukuha nila. Kumuha sila sa mga Karatig Bayan, Laguna, Cavite, Batangas, and from Cebu, from Leyte. Grabe, amazing yung kanilang
ano ba tawag dito? Pag-announce ng kanilang official candidates at grabe, 53 napakadaming kababaihan ang sumali dito sa Miss Kasangyahan Philippines. Grabe, congratulations doon sa sa org kasi boom! Pains. Talagang grabe yung sabog ng ng kompetisyon. Mas pinag-usapan pa siya kaysa sa Miss Hiyas ng Pilipinas, 'di ba? National pageant to. Mutya ng Pilipinas, Miss Grand Philippines. So ano na ngayon? So nakadepende kasi 'yun sa promotion, sa kung paano ninyo ano ba tawag doon? Kung paano ninyo i-promote yung contest ninyo para sumabog o 'di ba ng bonggang-bongga. Congratulations talaga sa Miss Kasangyahan kasi ipinakita ninyo na parang top 5 na sila sa pinag-uusapan na pageant ngayon dahil sa prizes. Nakakaloka. Panalo. I love it. At saka magugulat kayo kung sino yung mga kakasali kasi naggagandahan, nagbabanguhan. Kasama yung mga bango. Mga sikat na beauty queen from the Binibining Pilipinas, from the Mutya ng Pilipinas, from the Miss World Philippines, from Miss Universe Philippines. Grabe, amazed ako sa nag-audition at saka grabe, napasama sila sa 53 official candidates sa Miss Kasangyahan Philippines in 2024. At ito na nga ba, si Miss Lay Sunga, official candidate siya sa Miss Kasangyahan Philippines. Ganda. Kayang kumabog. Sana ay mairaos niya ang competition. Next, Miss Joy Barcoma. Oh yes, Miss Joy Barcoma, isa din to sa magagandang official candidates ng Miss Kasangyahan. Kung bardagulan sila doon. Bardagulan ng mga magaganda at mga magagaling. O diba? Galing sa mga previous pageant nila. Miss Lizelle Jones. Ooh, dito pala siya. Sasali ng bonggang-bongga. Akala ko sa kabila. Nakakaloka. At ang nagbabalik, hindi ko inaakala na magre-represent siya ng Cebu ni April Smith. Oh, grabe, nag-represent talaga siya ng Cebu at batang-bata pa pala si April Smith at kayang kumabog ng bonggang-bongga sa Miss Kasangyahan. I think kaya niyang kumabog pero nawawala kasi yung pangalan niya sa pageantry, sa mundo ng pageantry. Grabe, dami nila no. As in, Vien Fuchs, ano ba ang tamang pronunciation ng kanyang apelyido? Galing siya sa Binibining Pilipinas at nandito siya. Ang galing-galing nito sa Binibining Pilipinas. Hindi nga lang nakakuha ng corona pero kaya niyong kumabog dito sa Miss Kasangyahan, representing Laguna siyempre. Siyempre, itong pinag-uusapan. Miss Chelsea Fernandez, na hindi ko inaakala-akala ko doon siya sa kabilang pageant sa sali. Yun pala dito. Parang nainganyo siya sa laki ng prize. Hindi naman. Siguro nakita niya na mas credible, quality pageant. Itong Miss Kasangyahan Philippines kaysa sumali doon sa mga ibang pageant. Nakakaloka. Next, ito talaga ang gumulat sa mundo ng pageantry, ang nagbabalik from the Miss Universe Philippines 2020, Maria Isabella Galeria. Oh my God. Kasali siya sa Miss Kasangyahan Philippines. So, ano na, this is it na ba? Pagbabalik na ba? Or babalik na siya sa ibang mga pageant na mas angat-angat ang level at mag-represent ng Philippines sa ibang bansa? Mukhang ang payat-payat niya ngayon. Mukhang super tone ang body at talagang bardagulan ang figure ng bonggang-bongga. So, I'm so excited sa mga labanan dito sa Miss Kasangyahan kasi nga naggagandahan at nagsesiksihang mga babae ang mga lumalaban dito at bardagulan to the max talaga sila dito. So, parang aabangan ko siya. Mas aabangan ko siya kada sa ibang mga pageant doon ng bonggang-bongga. Ayun. So, sana abangan natin lahat, guys. Abangan natin lahat ang ganitong mga pageant na talagang nagpapa-boost ng ating mga immune system. Boost ang immune system. Kasi nga, syempre, pag may pageant, buhay yung dugo natin, diba? So, ayun. At ang ating last chika, Mutya ng Pilipinas ay merong official 29 yata. 29 official candidate na silang
meron na silang official, 29 official candidate na kandidato sa Mutya ng Pilipinas. O diba, kinabog pa ng Miss Kasangyahan yung Mutya ng Pilipinas sa dami ng nag-audition, sa dami ng official candidates. So, tingnan na lang natin kung sino ang pangabog. Hopefully, ay maging successful lahat ng mga national pageant natin na to para makakita talaga tayo ng deserving na Pilipina na mag-represent international. So, there you go guys, yan muna ang aking mga pa-update ng mga chika, ng mga kung ano-anits pa sa mundo ng pageantry. Congratulations sa mga nanalo at congratulations sa mga nakapasa at naging official candidate ng Miss Kasangyahan at saka Mutya ng Pilipinas at saka sa Hiyas ng Pilipinas. I love you all. This is Gaisel Ortega. Paalam!